Dumepensa si Bulacan Governor Daniel Fernando nang hindi niya masagot kung anong nangyari sa 41 billion pesos na flood control budget ng Bulacan. Git niya, hindi naman dumaan sa opisina niya ang pondo kaya kahit siya ay nagtatanong din daw. Narito ang Frontline Report. Kabi-kabilang pagbaha ang problema sa Bulacan. Nakita nga ulit yan sa pananalasa ng habagat kamakailan. May pondo naman para sa flood control projects, pero saan nga ba kaya ito napunta? Nag-check nyo na ho ba ang GAA? Kasi nga po, 41.3 billion ang pondong inilaan sa Bulacan sa loob lamang po ng 4 na taon, Governor. Opo. So, yan po yung saan. Actually, hindi ka po. I-check ko muna po kasi wala po kasi hawak na dati. Kayo mismo, inyo na ho bang nakita ang provision ng pambansang budget for the province ng Bulacan mismo o hindi nyo ho tinitignan? Hindi po. So, dumadaan po kasi sa ng panaliwigan yan. I don't know. Wala po akong knowledge about it. Pero tatanungin po natin tinatanong ko po ang ating Treasurer's Office. Ang bahaging ito ng panayam kay Bulacan Governor Daniel Fernando sa programang Ted Filon at DJ Chacha noong August 20, nag-viral at inulan ng batikos. Hindi kasi masagot ng gobernador kung anong nangyari sa pondo. Hindi naman daw anya dumaan sa kanila ang mga proyekto ng DPWH. Depensa pa ni Gov. Wala sa aking harapan ang kompleto at eksaktong datos na kailangan upang makapagbigay ako ng responsableng sagot sa sandaling iyon. Inako naman daw niya na may pressure siyang nararamdaman dahil sunod-sunod daw ang tanong sa kanya. Pero ang napagsasabing hindi ko alam sa isang tanong na nangangailangan ng eksaktong datos ay nangangulugang wala akong alam o walang pakialam. Hindi rin ito patuloy ng kapabayaan, pagiging irresponsableng pinuno, at lalong hindi ito maaaring gawing ebidensya ng pagkakasangkot sa anumang anomalya. Kahit nga rin daw siya, may mga tanong. Saan napunta ang 41 billion? Bakit lubog pa rin sa baha ang Bulacan? Doon na lang sana. Ang masasabi ko lang, he was barking at the wrong tree. Kasi iyan din ang tanong ko eh. Tanong ko po yan, noong pa man. Dumipensa rin ang Malacanang para kay Fernando. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pwedeng husgahan si Fernando kung di niya alam ang isasagot. Kahit naman po yung Pangulo nung siya ay nagkaroon ng inspection, ay doon lamang din niya nakita at nadinig mula doon sa isang barangay official na yung mga proyekto ng DPWH, lalong-lalo na sa panahon ni dating Pangulong Duterte at umabot sa panahon niya, ay hindi po nagre-report. So wala pong turnover sa LGU na mga proyekto ng DPWH. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.